Kaakibat ng pangarap ay ang paghihinapis, liwanag at kadiliman. Sa kadiliman ay paniguradong may nagtatanis, nagmamakaawa. Hindi na ako makapaghintay sa araw kung kailan wala ng kadiliman. Kaya sa aking mga kalaban, Nolimi, Tangher, ako si Jose, at ito ang kwento ng aking inang bayan. Ani, pito, walo, siyam, sampo. Huli ka. Padaya ka, tumitingin ka yata. Di mali yon sabi ni Itay. Binibiro ng tita. Di, alam ko hindi mo yun magagawa. Hayaang alalayan papunta sa lugar kung saan ikaw at ako ang tanging ganap na Sana lagi tayo ganito. may Yun rin ang gusto ko. Basta hindi na tayo ay iiwalan. nawala ng Pangako. Ito na ba ang panahong pinapangarap lang noon? Maria Clara, asan kayo naroroon? Maria Clara, Crisostomo, nasaan kayo? Maria Clara, Crisostomo, nasaan kayo? Maria Clara, Crisostomo. Ay nako, ang mga batang ito, halina, dumating na ang inyong ama. Crisostomo, umuwi ka na rin at baka hinahanap ka na sa inyo. Opo, Doña Isabel. Paalam, ingat ka. Halina, Clara. Napapansin ko hindi maalis ang ngiti mo, Clarita. Tila napakahalaga kung ano o sino ang dahilan ng ngiti mo iyan. Nananabig ako makita ang aking nobyo tiya. Ilang taon na rin kami hindi nagkikita. Si Kito Novio, sigo siento, tan guapo como antes. Estoy de acuerdo contigo, tiya. Pumasok ka muna sa inyong silid at gumayak para mamaya. Andeng, samahan mo ako sa kusina upang magluto. Bienvenido de nuevo a Pilipinas, Don Crisostomo. Gracias, como estas, Kapitan Tiago. Talagang pinaghandaan niyo ang aking pagbabalik. Ilang taong kang nawala sa Pilipinas. Halika at ipapakilala kita sa aking mga panauhin. Si Isabel, ang nag-iisa kong kapatid, marahil ay kilala mo na siya. Siya naman si Doña Victorina, ang asawa ni Don Tiburcio. Siya naman si Senyor Guevara. At ang pura paruko ng San Diego, si Padre Damaso.
Magandang umaga mga amigos at sa matalik na kaibigan ng aking yumaong ama, Padre Damaso. Ikaw na pala ang anak ng nasirang si Rafael Ibarra. Nais ko lamang linawin sa iyo na hindi ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Halina kayo, Tiago, at handa ng mga pagkain. Kumusta naman ang pag-aaral mo sa Europa, Don Crisostomo? Mabuti naman ho, Kapitan. Hindi lamang sa siyensya ang natutunan ko, bagkos pati na rin sa pamumuhay ng mga taong nakasalamuha ko roon. Ngunit likas pa rin mga mangmang ang mga Indio, kahit saan pa man sila mag-aral. Ikaw, Ibarra, nais mo bang mapabilang sa kanila? Ako'y lilisan na, Kapitan. Maraming salamat sa inyong paanyaya para sa salusalan nito. Sandali, Crisostomo Ibarra. Parating pa lang si Maria Clara. Sa susunod na lamang po, Kapitan. Marami pa po akong gagawin ngayong araw. Senyor Ibarra, Kayo ho pala rin niya, Tigabara. mag-ingat kayo. Baka mangyari ulit sa inyo yung nangyari sa inyong ama na si Don Rafael Ibarra. Tila may nalalaman kayo yata sa nangyari sa aking ama. Maaari ko bang sabihin kung ano iyon? Wala ka ba talagang nalalaman? Ang pagkakaalam ko, ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Sa bilangguan? Namatay ang aking ama? Hindi kaya nagkakamali lamang kayo, Teniente? Hindi ako maaaring magkamali. Ang iyong ama ay namatay sa loob ng bilangguan. Si Don Rafael ay napagbitang ang ere at filibustero ni Padre Damaso. Tumuloy ka na sa iyong sige. Lumisa na si Crisostomo. Senyor, dadala po ba kayo kay Binibining Clara? Oo. Paano mo siya nakilala? Madalas ko po siyang makita sa loob ng simbahan at halos lahat po rito sa San Diego ay kilala ang nag-iisang anak ni Don Santiago. Ako po pala si Christine. Balita ko'y marami ay sumusuyo kay Binibining Clara. Kung ako po sa inyo, bibilin ko po itong bulaklak. Mabango po ito. Tiyak ko pong kayo po ang papakasalan ng Binibining. Totoo? Opo, senyor. O siya, bigyan mo ko ng dalawa, katumbas ng salitang mahal kita. Senyor, sa tuwing sumasambit tayo ng salitang mahal kita, kinakailangan po na may kasunod ang pangalan upang malaman ng sinasabihan natin na para po ba sa kanila iyon. Mahal kita, Binibining Maria Clara. Kaya 5 po iyon, senyor. Senyor, hindi po ba may kasama pang babaeng matanda si Binibining Clara? Hindi niyo po ba siya bibigyan? Si Doña Isabel? Sige, isama mo na rin siya. Paano pa yung ibang binibining sa bahay? Bibilhin ko na lamang lahat ng yan, Crispin, nang hindi ka na mabilad sa matinding sikat ng araw at umuwi ka na rin.
Salamat po, Senyor. Christine, kanina pa kita hinahanap. Inay, binili kong lahat ng mabuting Ginoo ang tinda kong bulaklak. Maraming salamat, Don Crisostomo Ibarra. Kilala niyo po siya, Inay? Halos lahat ng mayayaman dito sa San Diego, anak, ay kilala mabuting Ginoo. Anak na matulungin si Don Rafael, tulad ng kanyang ama, ay malapit din ang kanyang loob sa mga tulad nating kapuspalad. Maraming salamat sa inyong papuri, Ginang. Ngunit hindi ako karapat-dapat na ihalin tulad sa aking ama. Ang kanyang nagawa sa bayang ito ay hindi matutumbasan ng kahit na sino, maging na sarili man niyang anak. Nakikidalamhati po ako sa nangyari sa inyong ama, Don Ibarra. Ibinuon man sa hukay ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang alaala kailan may hindi mapaparang. Mauna na po kami, Don Ibarra. Magandang araw, Doña Isabel. Magandang umaga, Don Crisostomo Ibarra. Para po sa inyo. Maraming salamat, ngunit bakit ka na pa rito sa aming tahanan? Nais ko lamang pong makita si Maria Clara. Narito po ba siya? Andeng? Maaari mo bang tawagin si Clarita at sabihin narito ang kanyang nobyo na si Don Crisostomo Ibarra? Masusunod po, Doña Isabel. Binibini? Binibining Maria Clara? Binibini, narito po ang iyong nobyo, si Don Crisostomo Ibarra. Si Ibarra? Nasaan siya, Andeng? Nasaan si Crisostomo Ibarra? Naroon po siya sa salas. Maria Clara? Tungalay kong arana para sa dalagang walang kasing ganda. Amoy rosas ang alimuyak kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang. Di hahayaan mawala pa tong liham ng maasang mata mong makabasa. Handang gawin lahat, maging pamilya'y iligawan, na yan lang nakagaman ng wagas na pagkamangha. Hiling ka lang naman na Akala ko makalimutan nila ako. Marami ka naman babae sa Europa. Kailan may hindi kita ipagpapalit sa iba. Patulad mo, nasasabik na rin ako sa ating pag-iisang buhay. Ikaw lamang ang aking iibigin hanggang sa huli kong hininga, Maria. Ikaw naman! Kaya ako nagtasi! Wadaya! Apat! Crispin! Basilio! Mga anak! Halina kayo, kakain na tayo! Wala, tawag na tayo, inay. Ano pong ulam natin, inay? Ang paborito mong tawilis at kamatis at ang paboritong ulam na iyong nakakatandang kapatid. Tapang babera mo at kita na putong bundok. Napakasarap naman ito, inay. Basta nagsusunod
na pag-uwi, Inay. Ganito pa ng ulam natin, ha? Oo naman, anak. Magugas na muna kayo ng inyong mga kamay. Sige po. Anak, Basilio, magdasal muna tayo. Magandang umaga, Ginoo. Magandang umaga rin, Ginoo. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Maaari ko bang malaman kung may napansin kayo rito isang puntod na may malaking krus? Malaking krus? Noong nakaraan po ay may nakita ako isang puntod na may malaking krus. Ngunit iniutos ng Kora Paroko na ilipat ang labi sa labingan ng mga incheck. Sinong hangal ang nag-utos sa iyo na ilipat ang labi ng aking ama? Sa kasamaang palad ko, ang labi ng inyong ama ay aksidenteng naitapon sa iyo. Sa kadahilan ng napakalakas ang ulan ng mga araw na iyon. Kabaliwan ang iyong ginawa. Lahat tayo ay anak ng Panginoon. Nararapat lamang tayo magmahalan at hindi dapat natin ginugulangan ang ating kapwa-tao. Lalo higit sa lahat, hindi natin dapat pinapakinggan ang kumakalaban sa ating simbahan. Kumusta na kaya ang iyong ama, Ibaga? Saan na kayang dagat itong pagpad? Wala kang karapatang isuntuhin ng aking ama. Tama na yan, Ibarra. Alang-alang na lamang sa akin. Huwag mo nang pagbuhatan ng kamay si Padre Damaso. O, matihiraya ka. Magandang umaga, Don Crisostomo Ibarra. Maaari ka bang maanyayahan na sumama sa akin? Bakit? Ano ang aking nagawa? Ikaw ang tinuturo na pasimula ng pag-asa ng mga filibustero. Ngunit, wala akong tinalangan. Senyor, wala akong tinalangan. Bitawan niyo ako! Inay! 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 Basilio, ano nangyari sa'yo? Si Crispin, nasaan yung kapatid? Si Crispin po, inay, naiwan sa kumbento. Siya po ay napagbintang magdanakaw ng mga praile, inay.
Ako si Maria Clara, ang nag-iisang anak ni Kapitan Tiago, na siyang kilala ng marami dahil sa kayamanang taglay nito. Kasintahan ko si Crisostomo Ibarra. Si Ibarra na may malasakit sa bayan, ngunit napagbintangan naman sa kasalanang hindi niya ginawa. Alam mo ba na si Maria Clara ang pinakamaganda at pinakamabait na binibini dito sa San Diego? Kanyang binibini ang nais ko. Kapitan Tiago, siya po pala si Don Alfonso Linares. Kamag-anak ng ating asawa, inaanak ni Palita Usin. Naisingin ni Alfonso ang kamay ni Maria Clara. Pumapayag ka ba rito, Kapitan Tiago? Walang problema sa akin iyon. Basta't alagaan na niya ang aking anak. Ayoko, Ama. Labis akong tumututol. Si Crisostomo Ibarra lamang ang aking mamahalin. Kahit ano man ang mangyari. Anak-anak talaga ni Rafael Ibarra. Pareho kayong nagmamataas. Kaya walang duda na pareho kayo ng sinapit. Hindi na ako makapaghintay na makita ang iyong bangkay na palutang-lutang sa dagat kagaya ng iyong ama. Huwag na huwag mong hamakin ang aking ama. Dahil kung titibagan kayo mga prayle, ay mas masahal pa ka sa Diablo. Sa ka talagang hamak na idyo, lapastangan!
Paano ka nakatakas? Tinulungan ako ni Elias upang makatakas. Kamusta ka, mahal ko? Ayoko maikasal kay Alfonso, ngunit mapilit si Ama. Ikaw lamang ang aking mahal Crisostomo. Hihintayin kita. Hindi ako papayag na may kasal ka sa ibang Maria. Tatapusin ko lamang ang gulong ito. Pangako, babalikan kita. Ibarra, Ibarra, mga Gwardiya Sibil! Alam mo, mahal ko. Andun sila! Barilin mo! Pin! Batilyo! Nasaan na kayo? Pispin! Pispin! Batilyo! Anak ko! Pispin! O Crisostomo Ibarra, mahal ko. Labis akong natatakot at nababahala sa mga nangyayari. Labis ang aking pag-aalala. Hindi mapakali, kakaisip sa kung ano ba ang maaari mong sapitin. Sa kamay ng mga Gwardiya Sibil, nagdulot ito ng panghihina ng aking katawan, kaya nagkasakit ako. Sa aking pagmamahinga, wala akong tigil sa pagsambit ng pangalan ng aking ina na hindi ko man lang nakilala. Mas lalong nadaragdagan ng lungkot ko, dala ng pangungulila sa ina, pati na rin sa iyo. Hindi! Hindi ito maaari! Ibarra! Patay na si Ibarra! Sabi niya babalikan niya ako! Ibarra! Nais kong hilingin sa inyo na sirain ang pangako ng pagpapakasal sa akin! Ngunit bakit? Dahil patay na ang nais kong pakasalan! Wala na akong nais pang ibang pakasalan kung hindi siya! Mas mabuti pang sumunod na lamang ako sa kanya! Maria! Kung nais niyo pa rin ako ipakasal sa iba, mas mabuti pang pumasok na lamang ako sa kumbento! Paumanhin, aking anak. Hindi ko kayang mawali ka sa aking piling. Nais ko lamang kung ano makakabuti para sa iyo. Pipiliin ko na lamang na magsilbi ka sa kumbento.
paborito mong tawilit at kamatis, at ang paborito mo ulam na inakakatandang kapatid. Napakasarap naman ito, Inay. Basta nagsusunod namin na pag-uwi, Inay. Ganito pa ang ulam natin, ha? Oo naman, anak. Basilio, ikaw ba yan? Ikaw nga. Sino ang taong iyan? Siya po ang aking inay. Nasugatan ako. Di magtatagal. Babawian din ako ng buhay. Kumuha ka ng kahoy at itabon sa amin ng iyong ina. Pagkaraay, sunugin mo kaming dalawa. Hukayin mo ang mga gintong aking binaon. Kunin mo iyon at gamitin mo sa iyong pag-aaral. Sapagkat naniniwala ako, kayong mga kabataan ang pag-asa ng bayan.
Siya naman si Dunya Victorina, ang asawa ng doktor. Time na nagigigil ka. 1, 2, 3. Kinagatan ng labi. 1, 2, isa mo. Kapensyago, huwag kang magpakita ng dimple. Isa ba? 1, 2, 3. Action! Basilio! Ano nangyari sa inyo? Aray ka! Di mo ba kilala ang iyong Crisostomo? La akong pate sa chinitang mistisa. Ang gusto